Noong nakaraang buwan, sa pagtatapos ng Pitch Black 2024, ang Philippine Air Force participants, at sa kanilang South Korean-made light combat aircraft na FA-50, ay namumukod tanging tinaguriang Exercise Rockstars, ayon kay Air Commodore Pete Robinson, Officer Commanding ng Exercise Pitch Black 2024. Ang papuri na ito sa ating Air Force, ay hindi lamang sa husay at talino na kanilang pinakita, nang nakipag-simulated dogfight sila, gamit ang kanilang FA-50 light combat aircrafts, laban sa JAS-39C Gripen multi-role fighters ng Thailand Air Force, kundi dahil din sa iba pang mga aerial exercises, kung saan hindi pa rin umano nagpapahuli sa performance ang Philippine Air Force, at nagpakitang gilas ito, laban sa mga malalaking multi-role fighters, kahit na ilang taon pa lamang sila nakabalik sa supersonic age, nang matanggap nila ang unang mga FA-50 noong 2015. Matatandaan, 10 JAS-39 Gripen ng Thailand Air Force, ang pinabagsak ng mga FA-50 light combat aircrafts ng Philippine Air Force, mas mataas sa 7 FA-50 kills ng Thailand Air Force. Nakipag-dogfight din ng Philippine Air Force, laban sa mga F-16 Fighting Falcon, mga Eurofighter Typhoon, Rafale, mga FA-18 Super Hornet, A-10 Thunderbolt, at maging ang F-35A Lightning II, at F-22 Raptor. Hindi man pinakita ang mga resulta ng nasabing mga dogfights, ngunit hindi napigil ang makita ng mga Air Force sa nasabing exercise, ang kahangahangang performance, na pinakita ng ating Air Force. At dahil nga dito, sila ay tinaguri ang The Rockstars ng nasabing exercise. Hindi yun makamit ng ating Air Force, kung hindi sa magandang performance din meron, ang mga FA-50, na bagamat isa lamang light combat aircrafts, ngunit sumasabay sa performance ng mga malalaking multi-role fighters. Ito ang dahilan, kung bakit ngayon, ay may mataas na papuri at respeto, sa loob ng Philippine Air Force, sa overall performance, at pagiging reliable ng FA-50 Fighting Eagle. Ganun pa man, inamin din ng Philippine Air Force, na bagamat ang FA-50 fleet ng Air Force ay nagawa na nila ng mga limited upgrade, na iba sa block program ng KAI. Sa tulong ng Rafael Advanced Systems at Israel Aerospace Limited, na kinabibilangan ng pagpapahusay ng communication, at ilang mga pag-tweak, sa kasalukuyang LTE-LM2032 Fire Control Radar nito, na ngayon ay compatible na ito, na magdala ng iDerby Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, at Python V Short Range Air-to-Air Missile, ngunit ayon sa Philippine Air Force, ay kulang na kulang pa rin ang capability nito, upang makipagsabayan sa mga kilalang mga multi-role fighters ngayon. Sa upgrade na ito, dahil sa wala pa rin itong long-range radar, ay wala pa rin itong capability, na mag-engage, sa mga beyond visual range na mga enemy aircraft. Ganun pa man, dahil sa integrated na ito, sa iDerby long-range air-to-air missiles, masasabi nating capable na ang ating kasalukuyang mga FA-50, sa long-range enemy engagement, gamit ang kombinasyon at network ng iDerby long-range missile, at ating mga ground-based air search radars, kung labis na kailangan na ng pagkakataon. Ang iDerby missiles, ay mga missiles na meron ng ating Air Force, dahil kasama ito sa mga missiles na ginagamit sa Spider Air Defense System, at meron itong range na higit pa sa 100 kilometers. Hindi man ito kasing layo ng range ng Meteor air-to-air missiles ng Saab Sweden, ngunit maaring sapat na ito sa kasalukuyang pangangailangan ng ating Air Force, habang hinihintay ang ating mga multi-role fighters. Ang KAI, o Korean Aerospace Industries, ay nag-offer ng pag-upgrade pa, sa mga existing FA-50 fleet ng Philippine Air Force, at nagpakita umano ng interes ang Philippine Air Force dito. Bagamat hindi ito magiging Block 20, na pinakamataas na upgrade block ng KAI, ngunit meron itong integration, sa 300-gallon na external fuel tank, na magpapataas ng operation range nito, tulad ng mga multi-role fighters. May integration din ito, ng sniper targeting pods, na magbibigay sa kanya ng long-range target detection, identification, and continuous stabilized surveillance, at close air support ng mga ground forces. Higit sa lahat, magkakaroon na rin ito,
ng integration sa latest version ng American Data Link 16, na labis na kailangan ng ating Air Force, sa mga interoperation mission nila sa ating mga kaalyado. Nag-submit din ng offer ang Korean Aerospace Industry sa ating Air Force, ng isang squadron ng FA-50 Block 20 Fighting Eagle, hindi lang upang matugunan agad ang pangangailangan ng Philippine Air Force, sa kanilang Phase 2 Light Interim Fighter Trainer requirements, na bahagi ng Re-Horizon 3 program, kundi para din magkaroon agad ng mga kasama, ang mga kasalukuyang mga FA-50 ng Pilipinas, na masyado ng stress dahil sa kabi-kabilang mission at mga exercises. Ito ay mga upgraded na variant ng FA-50 Fighting Eagle, katulad ng binili ng Malaysia at Poland kamakailan, at may kasama pa itong mas pinahusay na Active Electronically Scanned Fire Control Radar, na siyang ginagamit ng mga nangungunang multi-role fighters ngayon sa buong mundo, na magbibigay kakayahan sa mga FA-50, na mag-engage sa mga beyond visual range enemy targets. Ang Block 20 ng FA-50, bagamat ito ay mananatili pa ring light combat aircraft, ngunit ang capability nito, ay halos kapantay na sa mga multi-role fighters, kaya sa oras ng mga pananakop ng ating kaaway sa ating himpapawid, ang mga FA-50 Block 20, ay napakainam na magiging mga force multipliers, sa ating parating ng mga multi-role fighters. Binigyang diin din ng Korean Aerospace Industries, na mas nakakabuti sa ating Air Force, na habang naghihintay na makahanap ng source of fundings, para pambili ng 40 multi-role fighters, maari umanong unahin muna nito, ang pagkumpleto ng kanilang light fighter aircraft requirements, dahil ito ang mas kaya ng Pilipinas sa ngayon. Ayon sa Philippine Air Force Flight Plan 2040, minimum of 24 light combat aircrafts, ang dapat meron ng kanilang hanay, na dahil sa meron na silang isang squadron sa ngayon, ay isang squadron na lamang ang kulang upang mabuo ito. $1 billion ang offered price ng South Korea, para sa isang squadron ng FA-50 Block 20, at pag-upgrade sa existing FA-50 fleet ng Philippine Air Force, para sa pagiging Block 50 nito. Bagamat ang Block 20, ayon sa Kai Development Program, ay meron na itong aerial refueling capability, ngunit kung maaprobahan ng Department of National Defense, ang pagbili ng mga ito, ay maaring walang aerial refueling capability ang nais ng Air Force, dahil wala pang mga refueling tanker aircraft ang Pilipinas, at medyo malayo pa tayo na magkakaroon nito. Sa katunayan, dahil sa wala sa mandato ng Air Force, ang regular na mag-deploy ng mga fighter aircraft sa ibang bansa, o labas sa ating exclusive economic zone, maaring hindi kailanman mangangarap ang Air Force, na magkaroon ng aerial refueling capability ang mga fighter aircraft nito.